Alam kong kahit hindi CB650R yung motor mo, alam kong tatapusin mo tong video na to. Tara, samahan nyo ako. Basic maintenance tayo. Let's go. So, isang magandang umaga sa inyo lahat at andito na naman tayo at nagbabalik. Today is Sunday at habang yung iba is nag-e-enjoy na sa kanila mga breakfast ride, habang yung iba is nag-e-enjoy na rumatrat sa kanila mga long ride, eto na naman tayo at magkakaroon tayo ng basic maintenance para sa ating motorsiklo. Ano nga bang gagawin natin? Mag-change oil tayo. Yes, mag-change oil tayo gamit ang Motul 300V. Siyempre may kapartner yan ang K&N oil filter. Nabili natin sa Carscoot Makati. Baka naman, ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin to. Let's go. Okay. Simulan natin to sa pagpapainit muna ng motor natin. Mahalaga mapatakbo muna natin or mapainit muna natin yung motor natin ng mga 3 hanggang 5 minuto. Makakatulong kasi to para mapalabnaw natin yung viscosity ng langis natin, mas madali siyang i-drain. Pagkatapos, pwede na natin patayin yung makina, mga 3 hanggang 5 minuto ulit, pwede na tayo mag-drain. Siyempre, habang nag-change oil tayo guys, hindi tayo mag-aaksaya pa ng oras. Habang nag-drain tayo ng langis natin, buksan na rin natin yung high flow filter natin, which is BMC high flow filter. Ang gagamitin natin panglinis doon is itong BMC air filter washing kit. Ito talaga yung proper washing kit natin para sa ating mga BMC high flow filter. K&N meron din siyang specific na ganito para sa paglilinis ng high flow filter natin para sa ating mga big bikes. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin to at tirahin na natin ng mabilisan to. Mag-aalas 2 ng hapon nga pala natin sinimulan tong kalokohan natin na to. At Solar Boy yung galawan natin dyan dahil yung pinagpaparkingan ng motor natin walang bubong. Sa mga plano mag-DIY, sundan nyo lang tong ginagawa ko, baka makatulong. Nauna nating natanggal yung batok at yung ignition cover, sinunod na natin yung upuan at itong side fairing. At pagkatapos nun, pwede nyo nang tanggalin tong 2 bolt dito sa may tangke. Dahan-dahanin nyo lang, take your time kasi kaya nga tayo nag-DIY kasi ayaw nating madaliin yung trabaho para sa motor natin. Pagkatapos mong matanggal yung 2 volt, pwede mo nang iangat yung tangke. Hindi mo na kailangan tanggalin yung buong tangke, kuha ka lang ng panali mo tapos itali mo ng ganyan. At dito na tayo sa airbox. Merong mga sensors at saka hose dyan. Ang ginawa ko, naglagay ako ng mga markings para hindi ako mahirapan sa pagbalik. Pagkatapos doon, simulan mo nang tanggalin yung mga screw na nakapalibot sa airbox. At sumunod nun, may makikita kayong pogi dyan. Ay, joke. At ayun, na-access na natin yung loob. Let's go. Kung ako tatanungin, hindi naman siya masyadong madumi. Pero planado ko na talagang linisin to kasi taon na rin ang lumipas. Yes, taon na rin ang lumipas. Simula nung kinabit ko yan, kasabay na itong KSPP velocity stop. Huwag pala natin kalimutang maglagay ng basahan para maiwasan natin may mahulog dun sa air funnel natin. Check nyo, di naman masyadong madumi, di ba? At dahil natanggalan natin, simulan na natin yung paglilinis gamit ang washing kit natin sa BMC. Pag bumili kayo nito, meron yung instruction na kasama sa gilid ng karton. I-check nyo na lang kung tama ba itong ginagawa ko. And base sa pagkakaintindi ko, ganito lang yung gagawin natin dyan. Pag napadaanan nyo na ng detergent na yan, harap at likod, babad nyo na lang ng mga 10 minuto para ma-absorb at matunaw yung mga dumi-dumi. At feeling ko effective naman yung ginawa natin, tignan nyo. Pagkatapos nun, balawan lang natin ng running water. Huwag kayo gagamit ng mga high pressure water para maiwasan natin yung pagkasira ng material yung BMC filter. Tapos patuyuin na rin natin at habang nagpapatuyo tayo, ibalik na natin itong drain plug. Syempre, huwag nyo kakalimutan yung washer Punas-punasan nyo na rin. At pagkatapos nun, i-ready na rin natin itong filter para maikibit natin. Lagyan natin ng konting langis yung labe para maganda yung sealing. Ayos nga pala itong K&N, meron ng nut. Malaking bagay ito, hindi na mahirap tanggalin. Sa case na to, mas madali na rin siyang higpitan. Hindi na nga pala ako nag-torque dito sa filter at saka sa drain plug. Wala kasi akong sakit na magkakasya dun sa torque wrench ko, pero sigurado akong di nabibitaw yan. Mga 45 minutes kong hinayaang matuyo yung air filter natin pagkatapos nating hugasan para sigurado akong tuyo to. At pagkatapos nun, gamitin na natin tong special fluid for filter regeneration. Correct me if I'm wrong pero sa pagkakaintindi ko dito, ang purpose na itong langis na to or fluid na to, since high flow filter na yung gamit natin, mas malaki yung chance na pasukin din siya ng mga alikabok. Kaya sa pamamagitan ng special fluid na to, hindi na makakatagos yung mga alikabok kasi dyan na mismo siya didikit. I-apply nyo lang yan ng dahan-dahan at lagyan nyo sila kabilaan, baliktaran. At pagkatapos nun, hayaan nyo ulit na matuyo. Habang pinapatuyo natin to, sinisimulan ko ng
na nga palang i-prepare yung langis natin. Gaya nga ng sabi ko, Motul 300V yung gagamitin nating langis para sa change oil na to. Designed for racing and high performance use. Built for maximum engine protection under extreme condition. So sa madaling salita, race oil tong gagamitin natin or pangrat-rata na langis. Ang downside nito, wala siyang detergent and dispersant additives. Yung mga chemical compound na to, ito yung mga tumutulong para malinis yung makina natin at matunaw yung mga naiipong sludge. Kaya klaro naman siguro sa inyo na short change interval to. Kung hindi ako nagkakamali, 2,000 to 3,000 kilometers yung maximum lang nito. Kaya kung praktikalan ng labanan, mas better na gumamit ka ng Motul 7100 at saka yung Hi-Tech 100 Plus. Kasi kung chill city ride ka lang, hindi mo rin ma-enjoy yung maximum performance ng engine oil na to. Pero kung aggressive yung riding habit mo, kahit nasa streets mo lang siya gagamitin, ramdam mo yung superior high temp stability niya. Hindi siya basta-basta umiinit kahit nakababad ka sa high RPM. Ramdam mo rin yung faster and smoother shifting natin dito. Meron din siyang ester core technology. Unique yan sa Motul 300V. Super adhesion sa mga metal parts kaya less engine wear. Excellent din to sa cold start, lalo na pag umaga, mas mabilis mag-circulate yung mga langis natin dito. Isama na rin natin yung throttle response. Mas mabilis yung reaction ng makina natin. Kaya nga ito rin siguro yung ginagamit ng langis ng mga scooter na pinagdadrag or yung mga kargado ba. Kaya kung tatanungin nyo ako bakit ito yung ginamit ko, meron kasi akong planong ratratin sa mga susunod na linggo. Basta hanggang siguro hanggang 3,000 kilometers lang ako dito tapos magpapalit ako ng bago. Nasa 2.4 liters nga pala yung unang nilagay natin dito guys. Tapos dadagdagan ko na lang yan mamaya pag na-start na natin. Pero bago yan, ikakabit ko muna yung air filter. Mga isang oras ko lang mahigit pinatuyo tong filter natin patapos natin lagyan ng special fluid. At pagkatapos nun, pwede na nating simulang ibalik kung ano man yung mga binaklas natin. Dito na papasok yung mga markings na ginawa natin para dun sa mga sensors. At syempre, ibalik na din natin ng maayos yung outer parts. Pinaandar ko siya ng 3 to 5 minutes tapos pinatay ko rin. Hinayaan ko lang din ng mga ilang minuto bago ko sukatin ulit yung level ng oil natin. Tapos nagdagdag ako ng konti tapos sinukat ko. Tapos ayun na, tapos na tayo! Bago matapos ng video na to, price check muna tayo para sa basic maintenance na to. So meron tayong tatlong langis na to, 1,200 yung isa, plus itong 900 na K&N oil filter, pumapatak siya ng 4,500. Tapos itong BMC washing kit is 1,200 sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description kung saan yung mabibili to. Ayun, medyo masakit siya. Sa mga plano lang mag-DIY, nakita nyo naman, sana nakatulong yung ginawa nating video. And disclaimer lang, kung meron tayong mga mali sa ginawa natin, pwede kayo mag-comment below kung ano nga pa yung, para mas ma-improve pa natin yung mga skills or mga knowledge natin para sa mga basic maintenance lang naman ng ating mga motorsiklo. Pero tingin ko wala naman tayong nagawang mali. And kung meron man or kung meron kayong masasuggest na mas mabilis na technique or mas magandang technique sa ginawa natin, pwede kayo mag-comment below. Para nga po pala sa lahat ng mga seller and reseller dyan or sa mga big bike shop dyan or sa kahit na anumang shop dyan, pag napanood nyo itong video na to is pwede kayong maglapag ng mga products nyo sa comment section. Like kung meron kayong langis, kung meron kayong BMC washing kit, or meron kayong BMC high flow filter, or kung meron kayong BMC or meron kayong K&N high flow filter, pwede nyo ilapag dyan sa comment section kung meron kayong mga products para yung mga makapanood ng video natin, isa inyo na lang bibili. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Peace out. Peace. Let's go.